nandito kami ngayon sa Namba Station. Sasakay kami ng train. Pupunta kami sa isang ukay-ukay. Yung biyahe namin, 2 train. Pero ang bilis ha, 20 minutes, 2 train. Magko-connecting tayo. Yeah. So, I don't think hindi na tayo lalabas ng train station. Kasi wala pa akong nabibiling damit na susuotin ko para bukas. Gusto ko magpalit. Ito lang yung dala ko. Sobrang init dito. So, sana may mabili ako. Feeling ko yung style na gusto ko nandun sa pupuntahan namin. Kahapon naman, pumunta kami sa ukay-ukay dito. Pero wala akong nagustuhan. Maliliit lang kasi dito. Mga store maliliit, di ba? Yung sa pupuntahan namin, malaking ukay-ukay siya. Yeah. Medyo malayo tong narating natin ngayon. Pero 20 minutes lang yung biyahe. Kaya, labas na kasi siya ng mismong yung hub ng tourism ng Osaka. So, pero yung mga puti pa rin dito. Dito tayo sa Family Mart. Merienda lang muna kami dito sa labas mismo ng Family Mart. Kain tayo. Famichiki. Chicken to. Saking ako ng ketchup. Oh, shoot. Ang cute ng packaging ng ketchup nila. Ganito, oh. And, What the heck? Ang sarap nito. Lasang Yakult, pero ang dami. ito yung sinasabi sa'yo ni Mama. Ano? Yung sabi niya, Jack, Natikman mo na to? pero niya binibili ni Mama. Yung favorite niya. Guys, kung nandito kayo sa Japan at bitin kayo sa maliit na Yakult, ito, parang almost 1 litro na. Meron na parang nakagawa. Hindi nga lang siya mismong Yakult. Ako naman, Siopaw. Ang cute ng parking sa taas. Ano ng parking? Ang galing ng parking dito, ayun oh. Ano ito park? Parang elevator. Oh my God. So paano haba? Ha? Siguro may code sila. Ang haba ng biniyahe namin, it better be worth it. Ang liliit ng mga van dito, no? Parang ilong, hindi matangos. Ano ang tawag doon? Pango. Pango. Ayun o, pango. Ang liliit ng van, no? Ito lang ho, mga ganyan. Van life. Mga pango. Dito na kami. Sana nandito yung mga style na gusto ko. So, nakabili na sila. Ilan nabili mo? 4. Magkano lahat? 19,000. So, nasa 18 CAD lang siya. May pang pickleball ako, pang hiking, tapos pang beach. Ano nga yung isa kong binili? Nakalimutan ko. Basta 4. 4. Pabalik na kami sa hotel para kunin yung luggages namin na iniwan doon. Pagka kuha namin ng luggage, lalakarin na lang namin papunta doon sa Airbnb na tutuloyan namin for the next 2 weeks dito sa Osaka, Japan. Namin taxi dapat kami ngayon. Kaso, Hindi tayo makahanap. hindi kami makahanap. Kailangan kasi ng phone number na kailangan muna i-register yung phone number namin sa Canada. Ayaw namin buksan kasi once na buksan namin yung SIM card namin, may charge agad yun na $15 per day. Kaya wala. Either papara kami ng taxi or maglalakad. 25 minutes lang naman yung lakad. Pagod na ang aming team. Kasi sobrang init. Dito na kami sa area. It reminds me of Philippines. Mukhang Pilipinas. Ayun. Nakakapagod. Yan. So, ito na. Ang cute. Ang liit lang. Ito na mini hallway. Ito yung kitchen namin. Ito na yung kitchen? What the heck? Ang liit. Tapos ito, sa likod. Saan natin ilaw? Ito yung banyo. Ang cute. May washing. Ito yung banyo, sink and washing. Toilet. Tapos, ito na yung kwarto and living room. Lalatag lang kami. Maluwag! Maluwag nga. Ang ganda. 1, 2, 3. Tapos ito yung bed natin. Yeah. Ito yung Nandito tayo dining kakain. namin. Damn. Tignan natin yung
Ang Uy, ganda. grabe yung view namin, oh. Hindi naman ako magkukulot. Grabe, sobrang init. Alright. Grabe na mo. Ganda na. Ay, ang ganda. Ang ganda. Grabe. Ikot-ikot na. Bawat anggulo talaga dito. Wow. Ang hirap pumili ng pagkain, love. Ito yung pinaka nakaka-stress na part ng bakasyon sa Japan, yung paghanap ng makakainan. Kasi gusto mong kainan lahat. But ang ending na naman, sa fast food na naman kami kakain. So, sobrang dami kasi. Nakaka-overwhelm. Kaya nga. Kasi ang daming choices. Parang hindi mo alam kung saan, ano ba talaga. So dito kami sa Coco. Ito na naman ang ending ngayong araw namin. Coco. Kuko. Ito yung mga pagpipilian. Ito yung pagkain namin tonight. Ito kay Jim and kay Mami. Sa lahat ng mga fast food dito sa Japan, ito talaga pinaka-paborito ko. Second time ko pa lang to. Last time was last year. Sa Tokyo kami. And doon ko na unang natikman ang lasa ng Japanese curry. And yeah. Alright. Nabasag ka? Hindi ka naman nagsasalita. Gusto. Kanina ka pa hindi nagsasalita ah. Kung ano problema mo pa rin yung TikTok mo? Hindi. Hindi ko kasi gusto ang curry. Unless ako magluluto. Andito na kami kung saan yung pinaka-favorite store ng mga Pinoy. San Lab. Ang Don Quixote. Da 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 Donkey Donkey Hotel. So, bumili kami ng tayaki dito. Nakakita na rin kami finally. Doon. Birthday daw ni sino nga yung green kay Mario and Luigi? Si Luigi. Si Luigi ah. Yung green. Oo. Birthday daw ni Luigi. Tapos sabi, nakata siya, Happy birthday Luigi! Happy birthday Luigi! Tapos sabi ko napansin ng mga bisita ni Luigi. Si Mario, sabi ng mga bisita, ba't ka naman naka-red? Hindi mo naman birthday eh. So, nainis si Luigi. Joke pala. Akala ko genuine ka na nagkikwento. sabi ni Luigi. な旅行行くんやったらもう全然あれやろ Ganyan sabi ni Luigi. Sorry ha. Parang puto bigas. Yung ano? Good morning, another day. May pupuntahan kami ngayon, Costco. But right now, Kain kami carbs. kain lang muna kami carbs kasi output ni Jam Watery. Kano na lang? 391. Tapos brand new na siya. Guys, nandito na kami ngayon sa Costco. And nakakita si Jam ng napakamurang Dyson. Ito guys. Ito Sa talaga Canada yung daw. bagong model, yung Airwrap ID. Sa Canada daw, $600 to. 650 plus tax. USD pa. Oo. Eh, dito, 400 lang. Oh. Happy. Dito na kami sa Costco, Japan. Kunin ko. Nangyari dito. Automatic niya yung nirarap. Hinihigop. Yung natin ng mga Mainit sa 10 minutes. 10 seconds. Love, sorry. Mali. Mali yung flow ng bangs. Nangyari dito. Ganyan mo lang siya. Tapos, automatic niya irarap. Automatic niya. Ayan o. Ayun ko. Tapos, i-control mo siya sa app. Nanood ako ng review sa TikTok and nakakontrol na siya sa cellphone. So, may app yung Dyson, tapos i-register mo doon yung device mo, ilalagay mo doon yung hair mo, kung anong thickness, tapos kung gusto mo ba bouncy or yung parang maliliit na curls. So, yeah, nakakontrol na siya sa phone pa lang. Kaya feeling ko worth the investment siya.
And for this price, unbeatable. Sobrang nag-enjoy ako dito. Ayoko na umuwi lang. Ganda dito na. Sobra. Arigato gozaimasu. Oh, ang lambot. What the heck? Ang sarap. Love. Dito na tayo tumira. Magkano lang? Bulgogi. 2,968. So $30. Ang dami na. Ang bigat. Alam niyo yung na-realize ko dito? Yung mga karne, yung mga selection ng mga beef na which is na lagi namin binibili ni Jem sa Canada. Lagi kami nagsisteak doon. Ang nabibili naming steak doon siguro 6 pieces of steak cut. No, 4 na lang, O diba? 4 pieces. Maabot na ng 80. $80, $70. Samantalang dito, most of their meat, most of their beef galing din sa US. Pero nabebenta nila dito ng half the price. So parang we're starting to hate living in America. Kung i-convert namin, nasa $25 to $30 lang Oo nga. yung price niya. Samantalang if we were to buy it to in Canada, it's double the price there. Ang sarap. Naka-Airbnb sana kami. We wanna make steak. Which is yung talagang initial plan namin. Parang Luto-luto para luto-luto. makatipid. Oo. Pero ang liit kasi ng kitchen, which is very typical yun sa Japan. Kung magluluto kami ng steak, masyadong malansa and naka-aircon pa. Kaya wala. Hanggang tingin lang. Hanggang Pero tingin super na-appreciate talaga namin yung mga good finds dito sa Costco. Yeah. Like, ibang-iba sa Western Costco. Sobra. So kumakain na kami. Yung mga selection naman ng food dito, konti lang. Pero ibang-iba din yung mga ano nila. May salmon poke roll, jumbo bulgogi bake, which trinay namin kanina, masarap. May soup, chicken steak, and ham and cheese na croissant. Pero the only thing talaga na never nagbabago kahit sa ang Costco is yung hotdog nila. May hotdog sandwich na may kasama ng soft drinks. Sarap din ang pizza nila, hindi maalat. 2 years ago, pumunta din ako sa Costco dito sa Japan, pero sa Tokyo. And tinry ko yung food court nila. Yung menu nila doon, iba siya. Kasi meron doon salad, chicken nuggets, fries, chicken wings. Dito wala. Grabe, ang hirap ubusin ng pizza dito. So we're done dito sa Costco. Next agenda namin. Thrift store around the area. Yeah, dito. Buti bumili kami ng bag ng Costco. Ayun o. Sa atin wala, may Costco sa amin sa Canada, pero wala akong nakitang ganito. Kaya parang good souvenir din siya, love. Yeah. Now, mag-thrift shop na kami. 5, 10, 15, 20, 25, 25, 30, So, tagpa $5 lang. 35, 40, 45, 50. Grabe naman yan. Dami mo na namang nakuha. Ayun, di ba? Grand Front Osaka. Dito kami sa Osaka Station. Ang laki! Sobrang laki. Wow, Tara. ang ganda dito. Sisitaasan yung mga building dito. Ayun, mall yan. Laki ng mall. Dito, Ganda. ibang-iba yung mga mall. Kasi yung mall dito, parang mga isang building. Iba't ibang shop yung makikita mo. Parang malaking department store. Yung papasok ka sa isang building, ang tagos mo, ibang building na. Parang dire-diretso lang yung mall, non-stop. Kaya yung mga mall dito, pataas. Samantalang sa Pinas, di ba? Pahaba. So, ang nangyari, kanina sinabihan ko si Jack bago kami lumabas ng bahay. Sabi ko, love, dala tayo ng maleta. Kasi sure ako may bibilhin tayo. Para hindi tayo ganito, yung namumulaklak ng dala. Ito. And then, sana kung may maleta kami, hila-hila lang namin yung trolley, di So, ba? tama, natututo tayo everyday. So, papunta na kami sa metro. Tatawid na sana kami dun sa kalsada kaso walang pedestrian. So kailangan pa namin pumasok sa loob ng mall. Then tagos noon, may tulay. Then nandun na kami sa kabila. Grabe, kaya pala talaga totoong puro lakaran dito sa Japan. Ginusto natin to, di ba?
Masaya ka? Sana ganyan ka lang, oh. Nagihila-hila lang. Kagabi ko pa sa kanya yan sinabi. Pinaalala ko kanina umaga. Magdala tayong maleta. Ayaw niya. Hindi siya nakikinig unless matutunan niya mismo sa sarili niya. Kaya ko naman eh. Namumulaklak ka nga, oh. Napakadali ito eh. Okay mo. Grabe yung pinagdaanan namin ngayong araw. So after netong currency exchange, saan tayo? Wait na. Drop off natin to, tapos dinner tayo. Tapos lakad ulit. Dito kami nagpapapalit sa may K2 currency exchange sa Namba. Ito, by far, yung pinakamataas na palitan ng CAD na na-check ko. Bukas pa. Yeah, so dito kami guys. 3.81 taas. Yung taas oh, 103. Pwede ba magkain? Yung isang araw pa namin tuminamat ang restaurant na to. Kain tayo. Ang sarap ng tsaa. Pagkatapos ng buong araw na lakaran. Ganap si Mami ng kutsara. Oh. Ganyan niya uminom. Hey, Mami, bastos uminom ng ganyan dito. Hindi, ano ka ba? Paano ko nakapino? Joke lang. Nililito. Puro bawal. Ano ko sana? Kasi may baka may makakita. Puro bawal daw sa Japan. Kasi dito sa Japan, bawal kumain ng habang naglalakad. Bawal magtapon. Bawal magtapon ng basura. Walang mga basurahan sa labas. Bawal mag... Pagkain namin guys. Ayan kay Jem, tonkatsu chicken. And sa akin, sakiyaki. Ano to? Sukiyaki? Yakiniku. Yakiniku pala. Itadakimasu. Itadakimasu. Dito sa Japan, bawal din palang iganyan mo yung chopstick sa kanin. Bastos daw dito. So, yun lang naman yung mga bawal dito sa Japan. Bawal din pala magsalita sa train. Quiet lang dapat sa train. All this time, limang araw na kami dito. Ganyan siya gumamit ng chopstick. Paano mo kunin? Ganyan. Sabi niya, pinuputol niyo pala. Naputol niya na. Ginawa niyang tong.